Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga po pa. Sa araw pong ito, tayo ay nagdiriwang ng kapistahan ni Apostol San Matias, kung saan ang ating Panginoon ay pumili ng kanyang mga tagapagpahayag at tanda ng kabutihan ng Diyos at ng kanyang pag-ibig. Halina mga kapatid, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat sa Poong Jesus Nazareno. Halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, paawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol sa pagmamalasakit niya para sa amin. Kami naway marapatin mong mapabilang sa iyong mga hiniran nang magkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit. Ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya, dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong makipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Justo, at sila'y nananalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso
ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa labok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan
sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayoy, ang anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakalob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong araw ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Matias. Sino po ba itong si San Matias? Kung inyo pong naalala, nang nawala at tumalikod si Judas sa mabuting gawa at sa tinatawag na utos ay nagpatiwakal. Matapos po yun, ay humanap sila ng maipapalit kay Judas at ito po ay pinagpilian nila ang dalawang tao, si Jose o si Justus o si Matias. At sila po ay nag-cast ng lot at ang nangyari matapos po ang lot pong yun, ang napili ay walang iba kundi si Matias. Pero ano po ba yung batayan ng kanila pong pagpili? Dito po sa unang pagbasa, ipinakita po na ang batayan ng pagpili ay ang pagkakilala sa Panginoon, ang pagkasaksi sa kanyang mga gawa at higit sa lahat ang kanyang utos, ang pagtupad nito. At ito po ang batayan ng kanilang pagpili, kung saan nangingibabaw ang tinatawag po nating tanda o ang badge. Yan po ay walang iba kung hindi ang pag-ibig. Alam niyo po mga kapatid, ano nga po ba talaga ang pag-ibig na sinasabi po nito? Siyempre, alam naman po natin yung commandments po natin, ang 10 utos ng Diyos. At ngayon, ito po ay binuod at ginawang dalawa na nagsasabing, mahalin mo ang Diyos ang higit sa lahat. At ang ikalawa ay pinakikita po sa atin, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngunit mas lalo pa po itong pinalalim at binigyan ng pansin at binigyan ng tinatawag na pagpapahalaga ang pag-ibig. Ano ngayon ang batayan, ang sinasabing utos o commandment ng ating Panginoong Jesucristo ay ito, mag-ibigan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. At ito lamang po ang bukod tanging pamantayan na binibigyan ng pansin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, tunay na Kristiyano, nangangahulugan, tanda ng iyong pagiging mananampalataya, isinasabuhay mo ang pag-ibig na ito tulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. At ito lamang ang bukod tanging batayan. Alam niyo po mga kapatid, kahit pa sinasabi natin ang pag-ibig ang siyang susi ng lahat ng bagay. Lahat naman tayo nagmamahal Pero bakit may mga sumasablay? Bakit may mga taong matapos magmahal, nakalimutan ang simulain ng pagmamahalan? Ano po ang naging problema o suliranin? Halimbawa na lamang po ay makikita nyo po ang mga taong nagmamahalan. Yung pong mga magkatipan, yung pong mga mag-asawa, sila po ay sumusumpa at nagsasabing, mamahalin kita hanggang sa hirap at ginhawa, for better or for worse. Ngunit matapos po ang ilang panahon ng kanilang pagsasama, nung lumutang na at lumabas na ang tinatawag nating mga suliranin, dito na po nagkaroon ng problema at nagsimula ang tinatawag na pag-alis o pagkawala ng pagmamahalan. Ano ba ito? Nakalimot ba sila? Nawala ba ang pag-ibig nila? Alam niyo po, para po sa akin, ang pag-ibig kailanman ay hindi nawawala, lalo na kung ito ay tunay o wagas.
nangangahulugan, pwede po nating balikan ang ating pong ebanghelyo. Ano po ang sinasabi po sa atin nang sa gayon mas lalo nating ma-appreciate kung ano ang pag-ibig na sinasabi ni Jesus sa atin. Alam niyo po mga kapatid, ang pag-ibig ng mga mag-asawa, ito rin po ay masasabi po nating tunay at wagas. Ngunit nakalimot sila. Alam niyo, minsan iniisip po natin, ano ba yung ingredients para mas lalong mapahalagahan ng bawat isa ang kanilang pagmamahalan. Ang sabi po ni Jesus ay ito, hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin, kundi kayo ay aking mga kaibigan. Nangangahulugan, ang isa po sa pinakamagandang bagay at batayan ng tunay na pag-ibig para sa mga mag-asawa ay ito. Una, bago po kayo maging mag-asawa, napakahalaga na kayo ay maging magkaibigan muna. Bakit po? Kasi ang mag-asawang magkaibigan, ano po ang mangyayari? Kapag ang asawa mo ay kaibigan mo at ikaw ay nagkaroon ng problema, ang gagawin mo, dahil may problema ka, kakausapin mo ang iyong asawa dahil siya ay kaibigan mo. Pero kung hindi mo kaibigan ng asawa mo, ang mangyayari sa iyo, may problema ka, hahanap ka ng kaibigan at yung kaibigan mong yon ang siyang kwekwentuhan mo ng mga problema mo. Kung ganon, mas makabubuti na ang pagmamahalan ay batayan ang pagiging magkaibigan. Kaibiganin mo muna ang boyfriend mo o ang manliligaw mo. And eventually, kapag nakuha at naging kaibigan mo siya, kapag mag-asawa na kayo, kayong dalawa ay magkaibigang nagmamahalan. Ano man ang problemang pagdadaanan mo, nakatitiyak ka, may kaibigan na sasama sa iyo. Ngayon po'y marami pong tinatawag na away-away sa pamilya. Tignan po natin ang mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Minsan yung mga anak natin, nagkakaroon ng mga spoiled o kaya nag-arimentado, sila po'y lumalayo, nag-stowaway, o kaya naman mga matitigas ang ulo, hindi na sumusunod sa mga magulang, mapaglihim. Mas kinikita po nila at sila po'y mas gusto pa nilang pumunta doon sa kanilang kabarkada at doon tumigil. Ano po ang sinasabi po sa atin ito? Well, napakaganda pong paalala, gentle reminder for us parents. Napakahalaga po na ipakita po natin sa ating mga anak na sila po ay ating kaibigan. Bakit po? Kasi kung ipo-project mo, ikaw ang person with authority sa tahanang na ito. Therefore, ang mangyayari sa iyong anak, matatako siya sa bawat salitang sasabihin mo. Kasi bakit? Ikaw yung may kapangyarihan Ikaw yung may power. Ngunit kung iyong gagawin, kaibigan ko ang anak ko. Ang anak ko ngayon, mararamdaman niya na ang kanyang mga magulang ay hindi nakatatakot, kundi isang kaibigan na pwedeng sabihan ng mga suliranin. Ito po'y isang napakagandang batayan sa relasyon. Tanong po natin siguro, kaibigan ko ba ang anak ko? Kaibigan ko ba ang nanay, ang tatay ko? Kung ganon mga kapatid, kung hindi pa, simulan po natin ang pagiging magkakaibigan sa ating pamilya nang ang lahat ng mga sikreto ay mabunyag dahil sa may pagmamahalan. Tayo pong mga Kristiyano, may tatak po tayo bilang Kristiyano ang mananampalataya ni Kristo ng poong Jesus Nazareno. Ngunit hindi lamang po ito ang tanda ng ating pagiging Kristiyano. Bagkus ang tunay na tanda ng ating pagiging Kristiyano ay ang pagiging tatak ng isang mananampalatayang marunong magmahal. Siguro iniisip mo, mamahalin ko ang aking kapwa tulad ng pagmamahal ko. Abay, pwede mong tignan yon. Tama nga naman po siguro yon. Pero kapag tinitignan mo po, parang medyo may pagka-self-serving Mamahalin kita dahil para mahalin mo rin ako. Pero this time, anong sinasabi ni Jesus? Ang tanging batayan ng tunay na pagmamahal ay ang mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Nangangahulugan ang pagmamahal ni Jesus sa atin
ay mayroon tinatawag na sakripisyo. Kapag ang isang tao'y nagsasakripisyo na in the name of love, tunay siyang nagmamahal. Kapag ang isang tao'y sineset aside niya na ang kanyang sarili para sa isang taong kanyang minamahal, tunay siyang nagmamahal. Kapag ang isang tao ay nagmahal, handa siyang magsakripisyo at isa-isang tabi ang kanyang sarili dahil mas nakikita niya ang pangangailangan ng kanyang kapwa. Mga kapatid, ang pag-ibig na ito'y sumasalamin sa pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Hari nawa, ang ibanghelyong ito'y magpaalala sa atin na tayo'y nilikha para magmahal. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, pinili ng Diyos si Matias upang maging isang apostol, isang saksi sa muling pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo, sa lahat ng lugar at sa lahat ng gawain. Ang ating tutugon, palakasin mo kami, O Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu ng karunungan, lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng simbahan. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang bokasyon ng pagpapari at pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at pamilya, naway dumami. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway magkaroon ng tunay na diwa na Jesus na nakipamuhay sa atin upang maglingkod at hindi ang paglingkuran. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makita ang pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Diyos sa mga makapangyarihan, pinili kami ng iyong anak na magbunga ito sa aming buhay. Ipagalob mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo.
Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang ngayong kapistahan ni San Matias. At pakundangan dito'y pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol sa salitang katuwang at sa pananatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kami sambayanan mo dito sa daigdig, katibayan pamumuhay sa langit. Kami narito ang tagapagpahiwatig ng pagkakaisa ng tanang sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa mamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yun, iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa bagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga paring mga religyoso, diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si Jose. Kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinagpapasalo sa banal na pakikinabang bilang tugon ng pagdalangin ni San Matias para sa aming kapakanan. Marapatin mong mabunot namin kapalaran ang pamumuhay kapiling mo ang mga banal na iyong kaliwanagan. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa amin sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan, ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang kanilang mga dalalang imahen, dasalan, 10 ng kanilang mga kahilingan.
At sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.